Joshua chapter 1 verse 8, ito ho ang ating mensahe. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon o nakasulat doon. Sa ganon, maging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Ang context po nito, okay, ito ho ang context niyan. God gave this instruction to Joshua after Moses' death. Okay, namatay na si Moses dito. So dahil namatay na si Moses dito, ang good thing ho, naka-raise si Moses ng Joshua. So yung context na to ho, namatay na si Moses, papalit na si Joshua, preparing him for the immense task. Yung word na immense, so, hindi ho basta-basta yan. Napakalaki at napakalawak ho na gampanin. Isipin nyo si Moses na mayroon siya hong 3 to 5 million na tao na minimentoran, inaalagaan, ipapasa kay Joshua. Sino si Joshua ho? Walang kalam-alam sa ministry. Pero nakita niya kung paano, parang kung si Joshua sasabihin niya, ako papalit mo, tapos babantayan ko itong mga grabe umangal na mga tao, wag na. Pero si Joshua, hindi siya kinausap ni Moses, kinausap siya ng Diyos. At sabi sa kanya ng Diyos, Joshua, ikaw ang papalit kay Moses. Wala siyang angal, hindi siya pareho ni Moses. Sabi ni Moses at the time, nung tinatawag siya ng Diyos, Lord, wag ako, bulol ako. Grabe yung translation, oh. Translation ko yun. Bulol daw siya, sabi ni Moses, sabi ng Panginoon, sino ba lumikha ng dila? Di ba ako? Ibig sabihin ng Diyos, kahit bulol ka, pag sinabi mong willing ka magpagamit, aayusin ko yung dila mo. Sabi ni Moses, Lord, bulol po ako, hindi ako marunong magsalita. Okay, tagapagsalita mo yung kuya mo. May spokesperson si Moses. Okay, so mahaba, malaki, immense task of leading the Israelites into the challenging new territory of Canaan. Papunta sila ng Promised Land. At sabi ng Panginoon, yung Promised Land, sisiguraduhin ko sa inyo na napakasagana itong lugar na ito. So, itong mensahe natin, mabasa natin kanina doon, sa gayon giginhawak at magtatagumpay, titingnan natin ho ang definition ng kasaganaan at katagumpayan sa ibahong paliwanag. Kasi ang alam natin paliwanag sa sanlibutan, ang masagana at matagumpay ay maraming pera. Ang masagana at matagumpay ay maganda ang buhay. So, titingnan natin kung gano'n ba ang definition ng Bible. So, tingnan natin, no? So, punta tayo sa mensahe ng Panginoon. The title of this word, The Proper Treatment of Scripture. Okay. Paano nyo tinitrato ang Biblia? Ito ho ang mensahe natin. Ano sabi dito? Tamang pagtrato sa banal na kasulatan. So, may tama palang pagtrato dito. Yung word na pagtrato ho, hindi lang mo ito panlabas. Itong ginagawa ko, ang tawag dito ay tamang pagtrato. Physically. Bakit po? Nilalagyan ko ng cover, iniingatan ko yung Bible, pero hindi ho sa oras na ito ganito ho ang mensahe. Titingnan natin siya sa mas malalim hong kahulugan. The proper treatment of the Scripture. So nabasa natin, sabi doon, Scripture is powerful and authoritative. It must be treated properly. So nakita natin, na ang kapangyarihan, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, na ang salita ng Diyos ay mayroon hong kakayanan, na authoritative, meaning to say, may authority siya. So meaning kung makapangyarihan at may authority ang salita ng Diyos, kailangan ho natin siyang properly itrato ng tama. Amen po, kailangan siya itrato ng tama. Sabi dito ho, tayong mga tao ay magaling magtrato ng tama, lalo na sa mga bagay na may halaga, at mga bagay na mahalaga. Maalam tayong magtrato. Tingnan nyo yung mga cellphone. Sino dito may mga iPhone? Tingin ko matindi nyo itrato yan. Kasi may value. Sino dito may cellphone ho na Oppo? Ako kung saan-saan lang, barang-barang lang. Oppo lang kasi yan eh. Pero pagka isang bagay may value, tinatrato natin siya na mahalaga. Ito ho isang pakiusap ko sa inyo sa oras na ito. Isama po natin ang Biblia sa pagtrato ng tama, sapagkat ito'y napakahalaga ayon ito sa ating mga inaaral. Noong mga nakaraan, nakita natin na ang Biblia ay napakahalaga dahil ito ay salita ng Diyos. Amen o? So, itrato ho natin ng tama ang banal na salita ng Panginoon. Ang mensahe po natin sa araw na ito ay magtuturo sa atin na i-apply ang ating mga nabasa, napag-aralan, napakinggan, at natutunan upang maranasan natin ang bunga nito. So, nakita natin kanina, na mayroong bunga o mayroong pangako sa mga tao kung nagtatrato ng tama sa Biblia. Okay? Tingnan nyo ang sabi sa Lucas. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Sino daw ang mapalad? Yung nakikinig
pero hindi doon natapos yung mga nagsasagawa nito. So ngayon, hindi nyo malalaman ang context niyan kung hindi nyo babasahin yung 27. Meron context yan, at ang context po niya nasa 27. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, yan ang context. Bago ho sinabi yung 28. Sabi ng sumisigaw na babae, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Okay, nasa crowd si Jesus Christ, nagpipreach si Jesus Christ, may sumigaw na babae, Panginoon, napakapalad ni Maria na nanay mo. Napakapalad ni Maria na nagsilang sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Ikaw, yung katabi mo at ako, mas blessed pa tayo kay Maria kung ginagawa natin yung ating napakinggang salita ng Diyos. Amen. Amen. Mas pinagpala pa daw tayo kay Mary. Sino nagsabi? Si Jesus. Ang pamagat po niyan, ang tunay na pinagpala. Kaya minsan, makikita natin ang ating mga sarili, Lord, bakit kaya nakakaramdam ako minsan ng hindi magandang buhay, pangit na background, pangit na pangyayari sa aking buhay, then ito ho ang sagot sa mga bagay kung bakit hindi ho nagiging maayos yung dating sa ating buhay ng mga bagay-bagay. Maaaring mali ang pagtrato natin sa mensahe ng Diyos na napapakinggan natin. Kapatid, sa araw na to ho, gusto ko linawin, itrato natin ng tama ang salita ng Diyos na ating mapapakinggan, mababasa at matututunan. Itama ho natin ang trato. Okay? So ngayon, ito ang sasagutin natin. How to treat the scripture properly. So paano nga ba ho? So nabasa natin kanina sa Joshua chapter 1 verse 8. Alam niyo ho, yung isa lang verse ang pag-aaralan natin ngayon, pero malaman ho siya. How to treat the scripture properly. Number 1, ito ho unang sagot. Paano ho itrato ng tama ang salita ng Diyos? Joshua chapter 1 verse 8a, by keeping it. Okay, ano ibig sabihin ng keeping it? Basahin muna natin sa Tagalog. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Sa English po yan, sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth. Yung salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos ay kailangan daw po hindi nalalayo at hindi po nawawala sa ating mga labi. Anong translation ng Tagalog? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. So sa atin hong summary, nilagay natin yung word na by keeping it, meaning hindi mo lang siya dapat ingatan, hindi mo lang siya dapat alagaan, kailangan mo itong i-practice araw-araw. Ang ganda nito. This book of the law shall not depart out of your mouth. This involves keeping God's instruction constantly on your lips. Or scripture is to be constantly spoken, declaring His promises. So, pag sinabi hong by keeping it, kailangan pala, pag ang tamang trato pala sa salita ng Diyos na napakinggan natin, nabasa natin, kailangan mo ito ho laging i-declare. Tingnan nyo ho, pag may magsabi lagi sa iyo ho ng negatibo, at yung negatibo na yun ho, in-enjoy mo sa isip mo, ano nangyari? Magmamanifest, magkakaroon nyo ng pwersa, ng kapangyarihan sa kaloob-looban mo na magpapabagsak sa'yo kasi ano ho ang in-embrace mo? Negatibo. Pero sino dito ho ang marunong ho mag-apply ng positibong bagay kahit nasa gitna siya ng napakahirap na bagay? Then kayang lusutan, kaya magkaroon ng pagbabago doon sa negatibo mong sitwasyon kapag punong-puno ng positibo ito. Amen no? Pag may salita ng Diyos, yung madilim, lumiliwanag. Sabi ng Diyos, noong nag-create siya ng sanlibutan, napakadilim. Pero nagsalita siya ng liwanag. Meaning to say, kung nandun ka sa part na madilim, magulo, nakakalito, kapatid, magsalita ka ng salita ng Diyos, then magkakaroon niya ng kaayusan. Amen po ba? So how to treat the scripture properly? By keeping it. Hindi ho itatago ha. Pastor, tinago ko yung salita ng Panginoon. Baka pag tinignan ni Lord sa puso mo yan, amagin na, hindi po. Kailangan i-express, kailangan gamitin, kailangan mo siyang i-practice araw-araw. Amen o? Sino dito may pinangahawakan, with God, all things are possible. Yun dapat ang lagi mo dinideclare. Habang nililayas mo yung asawa mo, yes, walang imposible, walang kay Lord. Parang kinukulang mo yung asawa mo. Then pagkatapos noon ho, pamulat-mulata mo, nagbago siya, baka magpastor pa. Sobra-sobra no, pastor ang pagbabago ginawa ni Lord. Talaga, kahit di pa Sunday, gusto na magsimba. Iba si Lord pag nag-ayos ng buhay. Walang imposible kasi sa Diyos eh. Ano bang pinakahawakan yung verse? Pag sarap pinakahawakan kong verse sa Bible, at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, magandang verse yun.
Ano yun? Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ipagkakaloob niya ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. May mayamang ama tayo sa langit. Kaya lang hindi siya nagkakaroon ng manifestation kasi una, nakalimutan natin. Kapatid, itago natin, i-treasure natin, pero i-express natin. Okay, pangalawang points na ho tayo. How to treat the scripture properly. Pangalawa, by meditating it. Okay? Or by meditating on it. Kailangan daw po pagbulay-bulayan. Sabi dito, Joshua chapter 1 verse 8b, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Eto na. Ang alam natin sa salitang pagbulay-bulayan, babasahin natin ang Biblia umaga at gabi. Yun lang ang alam natin. Hindi siya meditation. Ang tawag sa ginagawa natin pagbasa sa araw at gabi ay routine lang natin. Pero ito ho ang ibig sabihin ho ng meditation. Meditation, ang sabi dito ho, biblical meditation is described as soaking. Pag sinabi yung soaking, yung sarili mo ho habang nagbabasa ka, binababad mo sa salita ng Diyos. Ito pa isang description, sabi dito ho. Okay. This involves constant reflective contemplation, often described as chewing the cud. Yung word na chewing the cud ay katulad ho ng pagmuya ng baka sa kanyang kinakain na damo. Meaning ho, sa ating mga Kristiyano, pag binagbasa ka pala ng salita ng Panginoon, kailangan ninanamnam. Amen. Ang tamang prayer, tamang worship, at tamang pakikinig ng salita ng Diyos ay kailangan ho mayroong meditation, ninanamnam natin, Lord, ito hong mensahe na ito hong prayer ko na to Panginoon ay galing to sa puso, then paano mo dinideliver? Dapat hindi siya mabilisan. Kaya lang tayo minsan dahil pagod na, babasa tayo ng Bible, nagpray tayo na mabilisan, then nawala yung salitang meditation. Yun pa naman ang pinakamahalaga. Kasi ang unang definition ho ng meditation, ayon sa nabasa natin, ay soaking. Ibig sabihin ho, binababad natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Mamaya ho sa dulo, makikita nyo, once na in-apply natin yung una, pangalawa, yung buhay natin, hindi mo na makikita ang buhay mo na babalik pa sa dati. Your life will never be the same again. Kasi bakit po? Mayroon nangyari. Mayroon tayong in-embrace na naturo sa atin ng Biblia. Sabi dito, deep reflection, meaning to say na meditation ay deep reflection. It calls for more than just reading. It requires in-deep study, pondering, and internalizing the Word to understand the mind of God. Okay, habang pala binabasa natin ang salita ng Panginoon, una, pinapapasok mo sa puso mo yung salita ng Panginoon, then pagdating sa puso mo ng salita ng Panginoon, inuunawa mo kung ano ang gustong iparating ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng mensahe. Amen, no? Soaking, tsaka chewing. Yun ho ang dalawang turo kung paano daw ho ang tamang meditation. So, mamaya ho, pagka in-apply nyo ito, nagbasa kayo ng Biblia, magkakaroon ng kakaibang trato tayo sa Bible. Hindi ho kailangan magbasa ka ng isang buong libro. Hindi mo siya mamimeditate. Kailangan, ang requirements ho, kung gusto mo mag-meditate ng salita ng Panginoon, kahit isang verse lang. Pero yung isang verse na yon, nanamnamin mo. Pag sinabing nanamnamin mo, ang result po nun, it's either makabisa mo, o habang buhay mong pinapractice. Amen o? Sabi ko sa inyo, napaka-advantage ng isang Kristiyano, maraming alam sa Bible. Pero, hindi lang dapat alam, kundi dapat ina-apply. So, hindi ko nahahabaan to kasi sa meditation or meditating it, alam na natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ito ho ang pinaka-last, how to treat the scripture properly, then ito na ho yung last, by obeying it. Yun ang pinakamahalaga. Sa lahat ng atin hong pag-apply, pagtrato sa Biblia, ito ho ang pinakamahalaga. Meaning to say, pag sinabi hong obeying, ina-apply na natin yung ating napakinggan. Okay. Sabi dito ho, Joshua chapter 1 verse 8, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Okay. Ayan na. So kaya pala pinapabasa ng Panginoon ang salita niya. Ano ang una? Anong una kaya pinapabasa ng Panginoon ang salita niya? Ano yung una natin nung para ho atin itong ingatan, meaning to say, i-practice natin. Pangalawa, para para pagbulay-bulayan. Then ang huli, sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, basahin mo ang aklat na yon, huwag mo kakalimutan. Joshua, basahin mo ang aklat na yon, huwag bulay-bulayan mo para huwag mo makalimutan. Then last, sabi ng Panginoon, Joshua, huwag mong kalimutan basahin ang aklat na yon para hindi mo makalimutan para i-apply mo. Okay? So, pag hindi mo nakalimutan ang salita ng Diyos, ang tendency nun, may i-apply. The purpose of this constant focus is that you may observe to do according to all that it is written.
So, focus natin ho, kaya ho tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya ho tayo nagbubulay-bulay, according sa utos ng Panginoon kay Joshua, higit sa lahat, sabi ng Panginoon Joshua, gawin mo ang mga nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Nabanggit ko kanina sa inyo, bibigyan ko kayo ng tamang definition ng salita ng Panginoon. Sabi dito, prosperity and success, a spiritual perspective. Una, pag narinig nyo sa Bible ho ang kasaganaan, kayamanan, katagumpayan, hindi agad ino-offer ng Biblia na ikaw ay materially at financially blessed. Hindi ho yun ang una. Pag nabasa natin yun sa Bible, ang una ho noong ini-impart o sinasabi sa atin ay spiritual na katagumpayan at spiritual na kayamanan. The promise of prosperity and success is often misunderstood in contemporary society where these terms are frequently associated with material wealth and achievement. So sa sanlibutan, pag nabasa ho yung prosperity at success, sabi ko sa inyo, dalawang bagay ang papasok agad sa isip natin mga tao na nakatira sa sanlibutan. Pera, kasaganaan ang sabi, pera. Pag sinabing katagumpayan, posisyon, maayos na kalagayan sa buhay, pero ito ho ang sabi ho ng Bible. However, in the Bible context, prosperity and success often refers to spiritual well-being. Okay? Yun ang una. Pag sinabi ho ng Panginoon kay Joshua, sa ganoon, giginawa ka at magtatagumpay, ang sinasabi ng Panginoon kay Joshua, spiritually, Joshua, hindi ka maaano. Tandaan nyo, ang pupuntahan ni Joshua ay hindi ho basta promised land, kundi dadaan siya sa sangkaterbang gera. Ilang gera ang nilabanan ni Joshua? Hindi lang ho 10 na gera. Tinalo niya lahat ng kalaban. Dan sabi ng Panginoon, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Yung unang promise doon ng Panginoon, sasamahan kita. Isa sa pinakamasarap at masaganang buhay, matagumpay at masaganang buhay, kasama mo ang Diyos. Sabi ko sa inyo, maraming mayaman nagpapakamatay. Maraming mga mayayaman hindi satisfied sa buhay. Sino ang kulang? Diyos. Diyos ang kulang. Pero tayo ho na minsan walang-wala na, pero ramdam natin nagpo-provide ng Diyos kasi ang gamit natin verse, ang verse na gamit ng mga Christian, Awit chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kahit walang-wala na yan, pero ramdam niya sa sarili niya, walang-wala ako financially, walang-wala ako materially, pero something na puno ako. Yun ang ho nagagawa pag ikaw ho ay babad sa salita ng Diyos. Isipin nyo, may problema ka, may bayarin ka, meron kang gustong isettle sa buong isang linggo na budget, pero wala kang hawak, pero ho naisip mo yung word na, the Lord is my shepherd, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako makukulang, then something ho na may mangyayari. Yes, literally nakikita mo wala, literally nakikita mo kulang, pero ang Diyos kaya mag-supply. Naniniwala ba kayo doon? God will provide. Sabi dito, it is about living a life that is rich in faith. Yun pala ang tunay ho na nakatagumpayan at tunay na kasaganaan na sinasabi ng Panginoon. Yun nabubuhay ka o namumuhay ka ng punong-puno ng pananampalataya. Praise God. Ikaw ay matagumpay at pinagpalang tao kung hanggang sa kasalukuyan, sa kabila ng napakatindi mong pagsubok, napakatibay ng pananampalataya mo. Okay, last, sabi dito, in righteousness and experiencing the peace and joy that come from a close relationship with God. Yun daw ho ang meaning ng yan ho ang meaning ng matagumpay, masagana na buhay. Yung mayroon ka ho matibay na pananampalataya, mayroon kang matibay na relasyon sa Panginoon. Hayaan natin ho ang unang yumaman sa atin ay pananampalataya, pagmamahal, at relasyon sa Panginoon, then hayaan mong isupply ng Panginoon yung mga bagay na hindi mo na hiniling. Kagaya ni Solomon. Sabi ni Solomon, Lord, wala pa ako ng ganto ganyan, kulang ako sa ganto ganyan, Panginoon, hindi ko kaya ang ganto ganyan. Then sabi ng Panginoon, ano yung hihilingin mo at ibibigay ko sa iyo? Sabi ni Solomon, Lord, hindi pera, hindi material, ang hinihingi ni Solomon, Lord, wisdom. Alam niyo yung word na wisdom, ang hinihingi ni Solomon at that time, si Lord mismo. Si Lord kasi ang wisdom. Sabi ni Solomon, Lord, ikaw ang hinihingi ko. Lord, ikaw ang gusto kong magkaroon sa buhay ko. Then sabi ng Panginoon, sige, magiging sayo ako. Meaning, sasamahan kita. Then yung mga hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sayo. Bibigay ng Diyos, karangalan, katanyagan, at hindi ho nawala yung kayamanan. Kapatid, kasama sa kayamanan ang pangako ng Diyos. Conclusion, treat the scripture properly by keeping it, by meditating on it, and by obeying it. This is the right way for people to treat God's Holy Scripture.
properly. Yun ho, babalikan lang natin. Paano ho natin itrato ang Biblia? Itrato natin ito sa pamamagitan ng pag-iingat nito, sa pamamagitan ho ng pag-express nito, pangalawa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay nito. Pag ginawa nyo ito, babalikan ko lang ha, sa ating application, hindi ho na mauulit kung ano man yung naranasan mo noong nakaraang taon, magbabago na yung sitwasyon mo ngayon. Your life, babalikan ko lang ha, your life will never be the same again. Hindi na ho mauulit yung ganun. Itrato lang ho natin ang tama ang salita ng Diyos. Application, let's treat the Holy Scripture properly. Sabi dito, let's incorporate the wisdom stated here into our daily lives and activities. Pag sinabi ho, incorporate, isama natin. Lalo yung mga nandun sa trabaho, yung mga nagtatrabaho, alam ko ho, matindi ang battle nyo. Isama nyo yung salita ng Diyos sa trabaho nyo. Hindi kaya gagaan? Last, to enjoy true prosperity and success that comes with it, we must always keep it, speak it, meditate on it, and apply it to your lives. Then, sabi ko sa inyo, ito ang pinaka-conclusion ko, our life will never be the same again. Kapag trinato mo ng tama ang salita ng Diyos, hindi na ho mangyayari sa iyo yung mga pangit na bagay na na-experience mo na nakaraang taon. Bakit po? Ngayong taong ito, may pangit pa rin mangyayari sa iyong buhay, pero kaya mo nang i-handle siya kasi tatapatan mo na yung problema ng salita ng Diyos. Sa Diyos po, ang pinakamataas sa pagbuhay. Amen po. Yan po ang mensahe natin, the proper treatment of the Scriptures. Amen o.